morning sa mga kapwa real estate practitioner. Good afternoon. Good afternoon naman sa mga clients. Actually, papunta po kami ng RD Pampanga ngayon, and naisipan namin pag-usapan yung topic about RFO and pre-selling. So, Yes, yun po. Actually, medyo mahaba kasi biyahe, no? Pero mabilis lang dahil expressway. So, to have a productive time, yes, share. Then, recently kasi, maraming inquiry na about pre-selling and RFO. Ngayon, minsan napapag-intertwine kasi yung mga terms, no? Siguro para clear out lang, ano, mga pag-share sa ating mga clients, future clients, ano ba yung difference ng RFO and pre-selling. Yes. Christina, pwede ba ikaw magsimula? Pag RFO, it means, or yung sa abbreviation niya, it's ready for occupancy. Ibig sabihin po nun, yun yung mga properties na available na or gawa na siya dun sa specific location na iyon sa isang subdivision. So, hihintayin lang po tayo ng developer na masettle po yung payment natin, and then it's ready to go. Pwede na po tayong lumipat dun sa property na iyon. So, gawa na yung bahay. Gawa na yung bahay. Ikaw na lang yung hihintayin ni developer Para sa payment. dun sa payment niya. Sa pre-selling naman, ano ba yung difference? Ang pre-selling naman, ito yung mga properties na binibenta din ng developer. Meron silang model house, pero dun sa specific location na gusto mo, let's say, halimbawa, Block 14, Lot 16, yun yung gusto mong location dun sa bahay mo na yun, pero hindi pa gawa yung property. So, after the full payment or yung down payment stage, or depende sa terms ni developer, dun pa lang gagawin ni developer yung property na iyon, dun sa specific block and lot na iyon. And syempre may ano yan, may advantage, disadvantage naman yan eh. Depende sa preference ni client. Pasensya na kung medyo magalaw ang video kasi biyahe po tayo. Sunas-sunas na. Yan. Sa isa sa mga nakikita natin pagka pre-selling kasi, normally, ano yan eh, nagsisimula, no? So, land them pa lang. So, ang malinaw dyan, mababa pa yung price. Kumbaga nandun siya sa Advantage siya. yes, advantage yun. Kasi mababa pa yung presyo. Na kumbaga nandun siya sa lower limit ng price niya eh. So, asahan na natin habang tuloy-tuloy ang development, halimbawa yung road network, mga drainage system natin dyan, naayos na. Dahil nagkakaroon ng progress sa development, so ganun din. Sabay din yung appreciation ng value doon. And isa sa advantage, yun yung one of the advantage, no? Pre-selling. Ng pre-selling. How about naman yung RFO naman, kung ikaw naman gusto mo makalipat ka na agad, lalo na sa mga nag-release, ano, na okay naman, bigla, na-approve ka, nalipat ka ng work, so ito yung mga properties na hahanapin mo. yes, kasi baka agad ka ready and makakalipat. available na yan. So, syempre may mga terms lang tayo na susunod kay developer. At syempre yung payments, kailangan na-settle ko. Actually, ang advantage din ng pre-selling sa mga investors din, yan yung, aside kasi sa pagiging end user, yung investment niya, yung parang, ano tawag dito? Mababa pa yung price niya. Hindi pala Yes, sinabi mo na. Sorry. Yun. So, ganun siya. So, normal naman yan eh, di ba? Dalawa naman klase ang mga clients natin. End user or investors. Doon naman kasi kahit ano naman covers kasi naggagawin. Business yan, buy low, sell high, sa mga trading or sa stock markets, even sa mga investment, ganun siya. I-check lang po natin kung ano yung mga, ano yung need natin. Pwede ba tayo sa RFO? Ito kasi pag RFO, possible, magpo-full down payment ka na para kagad makalipat ka. Or kung okay ka ba dun sa pre-selling na, kasi mababa pa yung monthly siya. Take note yun, lalo na kung hindi nagmamadali. Depende po yan sa preference po ni
naman, yung iba sa atin nagninegosyo, ayaw maubusan ng funds, kumbaga para may revolving funds hindi maapektuhan, pinipili din yung pre-selling. So depende talaga, case to case basis yun. At least kahit paano, na ibigay lang natin yung konting insight regarding sa RFO and pre-selling. Pre-selling. So, pakita ko po sa inyo, nagbabiyahe po kami. Wait lang. So, yan po. Connecting tayo niyan from SCTEX to NLEX. Oo, ang gulo po namin. Basta naisipan lang po kasi namin yan. Sayang po yung opo, time. Kaya gusto lang Para namin mapagpa- i-share. Doon marami talaga mga experts dyan. Sa Yes, amin, yes. ito yung mga personal insights po namin. And if you want to share something or ano po, Pwede we are mag-comment open din. with that po. Kung Yes may po. question din po, So lang po lalo na- namin i-share ang little knowledge po namin sa mga clients po na naghahanap na-encounter. po. Sa Opo. mga na-encounter po natin Yes. clients and transactions. Lalo na kasi yung mga yan, mga hard-earned money din. So, Medyo mahaba na po, ikat na po natin doon. Sana po may napulot po kayo. thank you for your time and hope kapag-reach out kami sa inyo or kayo sa amin kung meron na pong questions or inquiries man lang yan, we will try na masagot po yung mga needs, lalo na po Regarding Regarding about real estate. real estate. So yun lang po. Thank you so much po for listening. So ulitin po, God bless. This is Tina Aguinaldo, your licensed real estate broker and appraiser, and Mark Anthony Aguinaldo, also your licensed real estate broker and licensed real estate appraiser po. we are the couple brokers of Tarlac and Pampanga. Thank you so much po. God bless. Bye-bye.